Sa isang plantation, may isang kuneho na hinahabol dahil kinakain nito ang mga tanim na pananim. Nang makarating ito sa kalsada at malapit ng barilin, biglang may malakas na tunog ng car crash na narinig. Sa ibang lugar naman, sa isang maliit na inuupahang kwarto, may isang bulag na pianist na si Akos na napakagaling tumugtog ng piano. Kahit hindi siya nakakakita, parang alam niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. May isang batang kapitbahay na si Bando na mahilig manggulo at agad na nalaman ni Akos na ito na naman ang may kagagawan kaya inutusan niya itong tawagan siya ng rickshaw. Pagkatapos nito, lumabas si Akos para gawin ang mga normal niyang gawain bago muling umuwi. Sobrang obsessed siya sa music at naghahanda para sa isang piano competition sa London. Para kay Akos, advantage ang pagiging bulag dahil mas tumitindi raw ang sensitivity niya sa tunog at mas madali siyang nakakakuha ng inspiration para sa compositions niya. Samantala, sa ibang bahagi ng syudad, namumuhay naman ng normal ang mag-asawa na sina Premod at Simi sa kanilang apartment. Dating Indian film star si Premod habang si Simi naman ay isang aspiring actress na tinutulungan niyang sumikat. May anak din si Premod na si Donnie at 3 taon na silang kasal ni Simi. Pagkatapos ay lumipat ang kwento kay Sophie, isang matapang pero mabait na babae na aksidenteng nabangga si Akos. Dahil nakonsensya siya, agad siyang humingi ng tawad at nauwi iyon sa isang mahabang usapan. Kalaunan nalaman ni Sophie na pianist si Akos at agad itong nakakuha ng atensyon niya. Lumalabas na ang pamilya pala ni Sophie ang may-ari ng restaurant na Franco at nagkataon namang kailangan nila ng piano player doon. Nang marinig niyang tumugtog si Akos, sobrang humanga siya kaya agad niya itong kinuha para mag-perform gabi-gabi sa restaurant. Kalaunan, hinatid ni Sophie si Akos pauwi at tinanong kung paano ito nabulag. Ikinwento ni Akos na nangyari iyon noong 14 years old siya matapos tamaan ng cricket ball. Kahit hindi pa tapos ang instrumental piece na ginagawa niya, sobrang nagustuhan iyon ni Sophie at halatang naantig si Akos sa papuri nito. Pero pagkaalis ni Sophie, lumabas ang totoo, hindi pala talaga bulag si Akos. Gumagamit lang siya ng special contact lenses para magmukhang bulag ang kanyang mga mata. Matagal na pala siyang nagpapanggap dahil naniniwala siyang mas humahasa ang pandinig niya at mas nakakapag-focus siya sa music kapag namumuhay siyang parang bulag. Sa sumunod na pagkakataon na sinundo siya ni Sophie para sa performance niya sa restaurant, sinadya ni Akos na huwag isuot ang lenses para makita niya ng maayos kung gaano kaganda si Sophie. Pagdating nila sa Franco, sobrang naaliw ang mga bisita sa performance ni Akos. Isa sa mga nanood si Premod at naniwala itong nakatakda talagang maging sikat si Akos. Sobrang saya naman ni Akos dahil matagal na niyang idol si Premod at lumaki siyang nanonood ng mga lumang pelikula nito. Dahil natuwa si Premod sa paghanga ni Akos, binigyan niya ito ng malaking tip. Inaya ni Premod si Akos na pumunta kinabukasan ng hapon bandang 1 o'clock dahil wedding anniversary nila ni Simi. Para maging sorpresa ito, nagsinungaling si Premod sa asawa at sinabi niyang may trabaho siya sa ibang bayan kinabukasan. Nang gabing iyon, dahil sa sobrang lakas ng ulan, napilitang sumilong si Sophie sa bahay ni Akos at nauwi pa sa paghihiram niya ng damit nito. Kahit ganoon ang sitwasyon, pinili pa rin ni Akos na umiwas tumingin habang nagpapalit ng damit si Sophie. Habang tumatagal ang gabi, sabay silang uminom at nagkwentuhan kaya lalo silang naging malapit sa isa't isa. Maya-maya, may nakita si Sophie na eye cover sa kwarto ni Akos at ipinaliwanag nitong ginagamit niya iyon para hindi siya maistorbo ng ilaw habang natutulog. Dahil curious si Sophie, sinubukan niya itong isuot para maranasan kung ano ang pakiramdam ng mamuhay na parang bulag. Sa huli, magkasama silang nakatulog, kinaumagahan, sinubukan ni Sophie gumawa ng breakfast pero naging magulo lang ang lahat dahil suot pa rin niya ang eye cover. Pagdating ng hapon, pumunta si Akos sa apartment ni na Premod at Simi gaya ng napag-usapan. Pagdating niya, si Simi ang nagbukas ng pinto, binati siya ni Akos para sa anniversary nila at sinabi nitong inimbitahan siya ni Premod para tumugtog ng piano, pero nagtaka si Simi at sinabi niyang nasa ibang bayan ang asawa niya. Sa umpisa ay nag-alinlangan siyang papasukin si Akos pero nang mapansin niyang may matandang kapitbahay na nakatingin mula sa hallway, napilitan siyang papasukin ito. Tumawag muna si Simi kay Premod para kumpirmahin ang kwento bago niya sinabi kay Akos na darating ang asawa niya makalipas ang 10 minutes. Sinubukan din niya si Akos at tinanong kung totally blind ba talaga ito o bahagya lang. Kalmado namang inulit ni Akos ang kwento tungkol sa pagkawala ng paningin niya dahil sa cricket accident noong 14 years old siya. Habang tumutugtog siya ng piano, may bigla siyang napansin na ikinabigla niya. Sa harap niya ay may nakahandusay na bangkay na napapalibutan ng dugo.
Saglit na natigilan si Akos pero mabilis din niyang kinontrol ang sarili at nagpatuloy sa pagtugtog na parang walang nangyari. Nang pumunta siya sa banyo, doon niya napagtanto na nasa loob pa rin ng apartment ang killer. Pinagmamasdan siya ng lalaki pero kumbinsido itong totoong bulag si Akos. Kalaunan, nabunyag na ang bangkay pala ay si Premode. Sa flashback ipinakita ang totoong nangyari, maagang umuwi si Premode dala ang bulaklak at regalo para sana sorpresahin si Simi, pero sa halip ay nadatnan niya itong may kasamang ibang lalaki na siya ring may hawak ngayon ng baril. Walang pagdadalawang isip na binaril at pinatay si Premode. Pagbalik sa kasalukuyan, sinimulan ni Simi at ng kanyang kabit na linisin ang crime scene habang si Akos naman ay patuloy lang sa pagtugtog ng piano at lihim na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Ipinasok nila ang bangkay ni Premode sa isang malita at tinanggal pa ang relo at singsing nito. Para mapanatili ang pagpapanggap, pinatunog pa ng lalaki ang doorbell na kunwari ay kara-rating lang ni Premode. Pagkatapos nito, nagpatugtog si Simi ng recording ng boses ni Premode para hindi maghinala si Akos at kalaunan ay inayos nila ang eksena na parang umalis ulit si Premode habang ang kasabwat ni Simi ay lumabas ng apartment dala ang malita na may lamang bangkay. Nagpatuloy si Akos sa pagtugtog ng piano hanggang matapos habang tuluyan namang bumigay si Simi dahil sa bigat ng ginawa niya. Kalaunan sinabi niya kay Akos na gabi na makakauwi si Premode kaya maaari na itong umalis. Habang sandaling nagpapakalma si Akos sa labas, may isang nagbebenta ng lottery ticket na lumapit at nakiusap na ipasa ang ticket para sa isang customer sa malapit dahil pampaswerte raw iyon. Matapos ang maikling tagpong iyon, agad na sumakay si Akos ng rickshaw at dumiretso sa police station para i-report ang krimeng nasaksihan niya. Pero pagdating niya roon at tangkain niyang magsumbong tungkol sa murder, biglang nagbago ang lahat. Ang lalaking pumatay pala kay Premode ay isang police inspector na nagngangalang Manohar. Nang mapagtanto ni Akos ang panganib, mabilis niyang binago ang kwento at nagpanggap na pusa lang niya ang napatay, na di umano ay pinatay ng kapitbahay niyang si Bandu. Pinagtawanan lang iyon ng isa pang pulis na si Parrish dahil akala nito ay maliit na problema lang iyon, pero hindi kumbinsido si Manohar. Naghinala siya kaya personal niyang inihatid si Akos pauwi. Sa labas ng station, nadatnan nila ang asawa ni Manohar na si Rika na galit dahil mahigit 1 hour na pala siyang naghihintay sa labas ng movie theater habang naka-off ang cellphone ng asawa niya. Dahil nailan lang ni Manohar na may mahalagang kaso siya bago sila umalis ni Akos. Pagdating sa bahay ni Akos, sinimulan siyang subukan ni Manohar para malaman kung tunay nga ba siyang bulag. Sa gitna ng tensyon, biglang naalala ni Akos ang kahon ng contact lenses kaya dali-dali niya itong itinago bago pa ito makita ni Manohar. Nang gabing iyon, pumunta si Simi sa Franco Restaurant at maingat na pinagmasdan ang kilos ni Akos. Nagpanggap siyang walang alam sa kinaroroonan ng asawa niya at sinabi pang hindi niya ito matawagan. Kinaumagahan, natagpuan na ang bangkay ni Premode at mabilis na kumalat ang balita. Sa isang interview, sinabi ni Simi na ang huling pagkikita nila ng asawa niya ay nang umalis ito dala ang 10 million rupees para bumili ng lupa at hindi na nakabalik pa. Para gumawa ng maling lead, itinapon ang relo ni Premode sa isang public restroom para ang sinumang makapulot nito ay mapagbintangang suspect. Pero dahil walang matibay na ebidensya, nagpanggap lang si Manohar na iniimbestigahan ang kaso at ipinakita pa niya ang relo kay Donnie, ang anak ni Premode. Tinawag din si Akos para tanungin tungkol sa nangyari at mahinahon niyang ibinigay ang statement na tugma sa lahat ng kunwari ay naranasan niya sa apartment. Pero sa loob niya, hirap na hirap siyang kimkimin ang katotohanan dahil gusto na niyang magsabi ng totoo ngunit pinili niyang manahimik para sa sariling kaligtasan. Pagkatapos niyang pirmahan ang statement, tumugtog siya ng piano sa funeral ni Premode. Nagbigay naman ng maikling speech si Simi at sinabi niyang dumating daw ang asawa niya matapos makarating si Akos at hindi niya inakalang haantong iyon sa trahedya. Pero hindi lahat ay naniwala sa kanya, ang matandang kapitbahay na si Dieza na nakatira sa tapat ng apartment ni Simi ay alam na may mali. Ikinwento niya kay Parrish ang totoong nakita niya at ayon sa kanya, may relasyon si Simi sa isang maskuladong lalaki na mukhang bodybuilder. Ayon kay Dieza, nakauwi si Premode sa tamang oras at pagkatapos lang noon dumating si Akos sa apartment. Sinubukan ni Parrish na kumprontahin si Simi tungkol sa impormasyong iyon pero mabilis niya itong napalusot sa pagsasabing nangyari lang daw iyon noong nakaraang linggo at may kinalaman lang sa isang pizza delivery man. Kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang hinala ni Parrish kaya pumunta siya sa bahay ni Manohar at ikinwento ang lahat ng sinabi ni Dieza. Iminungkahi naman ni Rika na gumawa sila ng sketch ng suspect para mabilis nila itong mahuli.
Naniniwala siyang magiging daan iyon para ma-promote sina Parrish at Manohar nang hindi niya alam na ang sarili niyang asawa ang totoong killer. Nang maramdaman ni Manohar na lumalala na ang sitwasyon, agad siyang umalis para balaan si Simi. Hindi nagtagal, pinapunta ni Simi si Donnie sa labas para bumili ng gamot sa headache. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa apartment ni Diaz sa kunwari ay manghihingi rin ng gamot. Eksaktong oras naman na iyon nang mapadaan si Akos at muli na naman siyang nakasaksi ng nakakakilabot na pangyayari dahil nakita niyang itinulak ni Simi si Dieza mula sa balcony. Kalaunan, sinabi sa police report na nadulas lang daw si Dieza at nahulog mula sa apartment nito. Dahil tuluyan ng natakot at nayanig si Akos, dali-dali siyang umuwi at tinawagan si Sophie para papuntahin agad sa kanya. Pero kasabay nito, si Bando na matagal nang curious tungkol sa pagkabulag ni Akos ay lihim pala siyang ni-record mula sa bintana. Doon tuluyang nabunyag ang katotohanan na hindi pala talaga bulag si Akos. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Simi sa apartment ni Akos at nagpasalamat ito dahil tinulungan daw niyang mapakalma si Donnie na hindi pa rin makamove on sa pagkamatay ng ama nito. Pagkatapos ay inalok niya si Akos ng cake at walang pag-aalinlangang kinain naman ito ni Akos. Habang gumagawa siya ng kape, muli siyang sinubukan ni Simi. Una, tinangka siyang takutin gamit ang mask pero hindi nag-react si Akos at nanatili sa pagpapanggap. Pagkatapos noon, mas maingat siyang sinubukan ni Simi nang magbuhos ito ng liquid sa isang baso habang inoobserbahan kung mapapansin niyon ni Akos. Kinabahan si Akos dahil alam niyang maaaring mabunyag siya kapag mali ang naging reaksyon niya kaya nagpanggap siyang aksidenteng nabitawan ng baso para hindi niya ito inumin. Pero ang simpleng pagkakamaling iyon ang naging dahilan para mabisto siya. Bigla tuloy siyang tinutukan ni Simi ng baril. Sa una ay mukhang totoong baril iyon pero kalaunan nalaman niyang peke lang pala, kahit malinaw na alam na ni Simi ang totoo. Sinubukan ni Akos na pakalmeyin ang sitwasyon at sinabi niyang wala siyang balak makialam at itatago niya ang lahat dahil wala namang ibang nakakaalam na nakakakita siya. Ngunit biglang nagsimulang manghina ang katawan niya. Sunod-sunod siyang umubo bago tuluyang bumagsak dahil may droga pala ang cake na kinain niya kanina. Nang dumating si Sophie, ipinakita naman ni Bando ang video na nagpapatunay na nakakakita talaga si Akos. Dahil sa sobrang pagkabigla, agad siyang umakyat sa apartment pero nadatnan niya roon si Simi. Doon nagsimulang tuluyang gumuho ang lahat. Nalaman ni Sophie na matagal pala siyang niloloko ni Akos, hindi lang tungkol sa pagiging bulag nito kundi pati na rin sa koneksyon niya kay Simi. Dahil sa sakit at galit na naramdaman, tuluyan niyang iniwan si Akos at sinibak pa ito sa trabaho sa restaurant. Nang gabing iyon, nagkamalay muli si Akos pero may mali na agad siyang napansin. Totoo na siyang nabulag, ang gamot na ibinigay ni Simi ay tuluyan ng kumuha sa paningin niya kaya agad siyang nilamon ng takot at panik. Iginiit ni Akos na ilalantad niya sa media ang lahat ng nalalaman niya pero hindi na natakot si Simi dahil ngayong totoong bulag na siya, alam nitong wala nang maniniwala sa kanya. Para siguradong walang ebidensya, binura rin ni Simi ang video sa cellphone ni Bando. Desperado namang sinubukan ni Akos na ipaliwanag ang lahat kay Sophie pero sukdulan na ang galit at sakit nito kaya tumanggi na siyang paniwalaan pa si Akos. Kasabay nito, nagsimulang magkaroon ng tensyon sa pagitan ni Simi at Manohar. Unti-unti nang ibigay si Simi sa bigat ng lahat ng nagawa niya. Dahil napagtanto niyang ilang beses na siyang naging killer, sinisi niya si Manohar sa pagdadala ng baril at sa pagpatay kay Premod dahil naniniwala siyang pwede pa sanang maging iba ang lahat. Pero si Manohar ay iisa na lang ang iniisip, alam niyang buhay pa si Akos at maaari silang ilaglag anumang oras kaya walang pag-aalinlangan niyang sinubukang patayin ito sa pamamagitan ng pagsakal. Nakawala man si Akos, dahil wala siyang walking stick ay nadapa siya, bumagsak, at nawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising siya sa isang lumang klinik. Doon niya nalaman na sina Merly na rickshaw driver at si Sako na lottery seller pala ang nagdala sa kanya roon. Gulat at takot pa rin si Akos kaya agad niyang ipinapacheck ang mga mata niya pero kalmadong sinabi ni Dr. Swami na mamayang gabi pa darating ang eye specialist. Habang naghihintay, inalagaan muna siya ni na Merly at Sako. Ikinwento pa ni Sako na nanalo ng 10,000 rupees ang lottery ticket na tinulungan ni Akos noon kaya nagsimula siyang maniwalang may kakaibang swerte si Akos. Pero nang gabing iyon, lumabas din ang katotohanan. Walang darating na espesyalista dahil magkakasabwat pala silang tatlo. Plano ni Dr. Swami na kunin at ibenta ang 2 kidney ni Akos habang makakatanggap naman sina Merly at Sako ng 200,000 rupees bilang parte nila. Sa una pa lang ay may kutob ng kakaiba si Akos dahil sobrang tahimik at halos walang tao sa klinik. Maya-maya ay napagtanto niyang ooperahan na pala siya. Dahil sa takot,
Pilit siyang lumaban pero pinipigilan siya ni Merly at Sako para manatiling nakahiga. Dahil desperado na, gumawa ng matinding paraan si Akos at inalok sila ng 10 million rupees kapalit ng kalayaan niya. Pagkatapos ay may bigla siyang sinabi na ikinagulat nilang lahat. Binanggit niya ang tato ng Diyos na si Shankar sa kamay ni Sako, isang bagay na imposibleng malaman ng isang tunay na bulag. Dahil doon, nagsimulang mabalat ng takot at pagdududa sina Sako at Merly. Naniwala silang hindi ordinaryong tao si Akos kundi isang espesyal na taong pinagpala ng swerte at tila may kakaibang kapangyarihan. Nang mapansin ni Akos na natatakot na sila, sinakyan niya agad ang sitwasyon at nagsimula siyang mag-describe ng detalye tungkol kina Merly at Sako na parang alam niya ang lahat tungkol sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Akos, lalo pang naniwala sina Merly at Sako na espesyal siyang tao kaya imbes na saktan siya ay pinili nilang protektahan ito. Mula noon, naging magkakampi na silang tatlo. Samantala, napansin ni Manohar na nawawala si Akos kaya nagalit si Simi at inutusan siyang hanapin agad ito. Pero pag-uwi ni Simi sa apartment niya, laking gulat niya nang makita si Akos na kalmadong nakikipag-bonding kay Donnie na parang walang nangyari. Sinabi ni Akos na pupunta siya kinabukasan sa London para sa piano competition at inaya pa si Simi na sumama sa airport. Pumayag naman si Simi at tinawagan si Donnie para sabihin kasama niya si Akos. Habang nasa biyahe, lihim namang inutusan ni Manohar si Simi na dalhin si Akos sa isang liblib na lugar para doon ito patayin. Pero habang nasa daan, ibinunyag ni Akos ang tunay niyang plano. Binyantaan niya si Simi na ilalantad niya sa media ang lahat tungkol sa kanila ni Manohar kapag hindi siya binigyan ng $1 million na gagamitin daw niya para sa black market cornea transplant. Tumanggi si Simi dahil ayaw niyang magbayad ng ganoong kalaking halaga. Pero biglang may riksyo na hamarang sa daan at sa isang iglap ay nabaliktad ang sitwasyon dahil dinakip si Simi ni Akos at ng bago niyang mga kakampi. Pagkatapos nito, mas lalo pang nilero ni Akos ang sitwasyon. Tinawagan niya si Resika habang nagpapanggap na detective at sinabi niyang siya raw ay kinuha noon ni Premod dahil naghihinala itong may relasyon sina Simi at Manohar. Ibinunyag din niya na si Manohar ang tunay na pumatay kay Premod at nagbanta siyang ilalabas ang lahat kapag hindi siya binigyan ni Resika ng $10 million. Sinabi pa niyang may matibay siyang ebidensya, dahil dito, nagngit-ngit sa galit si Resika at sinubukan pa niyang barilin si Manohar pero hindi siya nagtagumpay. Sa tindi ng pressure, napilitang umamin si Manohar sa krimen pero ibinuhos niya ang sisi kay Simi at sinabi niyang minanipula lang siya nito habang iginiit niyang si Resika lang talaga ang mahal niya. Maya-maya, tumawag si Parish dala ang nakakagulat na balita na natagpuan ng pulis ang sasakyan ni Simi sa ilog at pinaniniwala ang gumawa ito ng matinding hakbang. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa di umano'y pagkamatay ni Simi. Binanggit pa ni Donnie na ang huling kasama ni Simi ay si Akos kaya dahil kilala ang ilog na puno ng buwaya, naniwala ang lahat na pareho na silang patay. Pero malayo iyon sa katotohanan dahil buhay pa si Simi at bihag siya sa lumang klinik. Kinuna ng dugo si Simi at kapag nagmatch ito, ililipat kay Akos ang kanyang corneas. Kasabay nito, matalinong minanipula ni Akos ang sitwasyon at pinilit si Simi na aminin ang lahat tungkol sa pagpatay niya sa sariling asawa at pati kay Diesa. Hindi na malaya ni Simi na nire-record na pala ang buong pag-amin niya bilang matibay na ebidensya. Kinaumagahan, tumawag si Sako para hingin ng $10 million at si Manohar mismo ang inutusang magdala ng pera. Pinipilit naman siya ni Resika na ayusin ang problemang siya rin ang gumawa. Sa puntong iyon, naniniwala pa rin si Manohar na patay na sina Simi at Akos pero determinado siyang patahimikin ang sinumang nagba-blackmail sa kanya dahil alam niyang may hawak itong ebidensya tungkol sa kanyang krimen. Samantala, sa klinik, muli na namang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Biglang pinagtaksilan ni Merly at Sako si Akos at itinali siya dahil plano nilang angkinin ang buong pera para sa sarili nila. Kasabay nito, kinumpirma ng doktor na tugma ang dugo ni Simi para sa cornea transplant. Nang makitang walang kalaban-laban si Akos, tila nasiyahan pa si Simi sa sitwasyon. Pero imbes na tuluyan siyang patayin, iminungkahi niyang magtulungan sila para makatakas. Nang dumating si Manohar, inutusan siyang iwan ang bag na may lamang $10 million pero sa halip na sumunod, palihim siyang pumasok gamit ang emergency stairs. Doon niya nakita si Merly na may dala ng bag kaya agad niya itong binaril. Bago tuluyang mawalan ng hininga, sinabi ni Merly na nasa kay Sako ang ebidensya kaya dali-daling hinanap ito ni Manohar. Dahil sa takot, pinatay ni Sako ang elevator kaya na-trap si Manohar sa loob. Pagkatapos noon, mabilis niyang dinala si Merly sa ospital pero huli na ang lahat at hindi na ito nakaligtas.
Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang madiskubre niyang peke pala ang perang nasa bag. Kahit ganoon, nang imungkahi ng doktor na kunin at ibenta ang organs ni Merle para kumita, pumayag agad si Sako dahil pera na lang ang nasa isip niya. Samantala, nakawala naman si Akos habang si Simi ay bahagyang nakalaya rin para ipakita kay Akos ang bintanang maaari nilang basagin para makatakas. Pero lihim palang sarili lang niyang tali ang pinuputol niya gamit ang gunting. Nang tuluyan siyang makawala, agad niyang inatake si Akos. Eksaktong oras namang iyon nang bumalik si Dr. Swami pero marahas din siyang sinugod ni Simi. Paulit-ulit niya itong sinaksak gamit ang gunting hanggang sa tuluyan siyang mapigilan at masedate. Pagkatapos ng nangyari, nagpasalamat si Dr. Swami kay Akos dahil nailigtas nito ang buhay niya. Ipinasok nila si Simi sa trunk ng sasakyan at umalis sa klinik. Habang nasa biyahe, ibinunyag ni Dr. Swami ang plano niyang ibenta ang organs ni Simi na maaari raw umabot sa 60 million rupees ang halaga. Dahil sa ganoong kalaking pera, nangako siyang maipapagamot niya si Akos at mabibigyan ito ng pinakamahusay na eye transplant. Pero hindi pumayag si Akos, ayaw niyang patayin si Simi kapalit ng pera at pagkakataong makakita muli. Pagkatapos nito, lumipas ang 2 years at lumipat ang kwento sa Europe. Habang nagbabakasyon si Sophie, hindi niya inaasahang makita si Akos na tumutugtog ng piano sa isang performance habang humahanga sa kanya ang audience. Suot pa rin ni Akos ang dark glasses kaya inakala ni Sophie na bulag pa rin ito. Matapos ang performance, muling nagkita ang dalawa at inimbitahan ni Akos si Sophie na magkape. Naniniwala pa rin si Sophie na hindi ito nakakakita pero sa pagkakataong iyon, nagpa siya na si Akos na sabihin ang buong katotohanan tungkol sa nangyari. Habang nagfa-flashback ang kwento, makikitang nasa biyahe sina Akos at Dr. Swami habang nakakulong si Simi sa trunk ng sasakyan. Iginiit ni Akos na palayain na nila ito dahil sapat na raw ang ebidensya para maparusahan si Simi. Pero walang balak si Dr. Swami na hayaang mabuhay pa ito. Maya-maya, may narinig silang ingay mula sa trunk dahil nagising na pala si Simi. Susubukan sana ulit siyang i-sedate ni Dr. Swami pero iba na ang nangyari sa pagkakataong iyon dahil nakalaban si Simi at napatay niya ang doktor. Pagkatapos noon, siya na mismo ang kumontrol sa sitwasyon at umupo sa driver's seat ng sasakyan. Habang nasa sasakyan, walang kaalam-alam si Akos na si Simi na pala ang nagmamaneho dahil hindi naman siya nakakakita. Sa pag-aakalang si Dr. Swami pa rin ang kausap niya, malinaw niyang sinabi na ayaw niyang mamatay si Simi at pilit niyang kinukumbinsi si Swami na tigilan na ang balak nito at gawin ang tama. Nang marinig iyon ni Simi, tila may kung anong bumago sa damdamin niya at saglit siyang natigilan. Sa unang pagkakataon, parang nakaramdam siya ng awa kaya sinabi niyang bumaba na lang si Akos sa sasakyan at hayaan na lang siyang umalis. Pero hindi nagtagal ang sandaling iyon dahil muling nanaig ang takot sa kanya. Napagtanto ni Simi na hanggat buhay si Akos, maaari pa rin itong ilantad ang lahat lalo na at may recorded confession siya. Kaya agad niyang inikat ang sasakyan at nagdesisyong patayin si Akos. At doon muling bumalik ang lahat sa pinagmulan, biglang may kunong tumakbo papunta sa kalsada at bumangga sa sasakyan dahilan para mawalan ito ng kontrol, tumagilid, at sumabog, katulad mismo ng aksidenteng ipinakita sa simula ng kwento. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nakarating din si Akos sa London sa tulong ng isang kaibigan. Lumipas ang panahon at muling pinagtagpo ng tadhana sina Akos at Sophie. Inimbitahan niya si Sophie na manood ng concert niya ng gabing iyon at nangako naman itong susubukan niyang pumunta. Matapos marinig ni Sophie ang buong kwento, sobra siyang naantig sa lahat ng pinagdaanan ni Akos. Sinabi pa niya na sana ay tinuloy na lang nito ang plano ni Dr. Swami at kinuha ang corneas ni Simi para makakita siyang muli lalo na at napakadelikadong tao nito. Pero walang isinagot si Akos, tahimik lang siyang naglakad palayo gamit ang kanyang tungkod na may disenyo ng kuneho sa dulo. At sa isang napakaliit ngunit mahalagang sandali, doon tuluyang nabunyag ang totoo, nakakakita na pala ulit si Akos at muli na naman siyang nagpapanggap na bulag. Kung paano niya naibalik ang kanyang paningin ay nanatiling sikreto na dala-dala lang niya, at dito nagtatapos ang kwento na nagpapakita na minsan, kapag nagpanggap kang bulag, baka seryosohin iyon ng buhay at gawin na talaga iyong permanenteng parte ng pagkatao mo.